Narito ang mga headline news. Ang Christmas Eve ay pinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church sa pamamagitan ng worship at program. Sa pamamagitan rin ng worship, ay ipinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church ang Pasko at ipinahayag ang mensaheng Witnessing the Good News of Christmas mula sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ang PLMC Sport Evangelism Invitation Festival Camp sa Kasiglahan ay maayos na natapos ayon sa gabay at biyaya ng Diyos. Ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay 7 Bartizans and 2025 Answer mula sa Philippians chapter 2 verse 1 to 12. Magandang araw, narito ang OLMC News. Ang Christmas Eve ay ipinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church sa pamamagitan ng worship at program. Bago simulan ng program ay nagkaroon muna ng pagsamba at papuri sa Panginoon, na kung saan ang ipinahayag na mensahe ay Christmas Bartizan na kinakailangan nating panghawakan at itayo sa ating mga sarili na mula sa Romans chapter 16 verse 25 to 27. Pagkatapos ibigay ang mensahe ay sinimulan na ang program. Ipinakita ng bawat department ang kanilang mga inihandang presentation at special number, na kung saan ay nagkaroon rin ng mga parapol at palaro. Sa pamamagitan rin ng worship ay ipinagdiwang ng Philippine One Light Mission Church ang Pasko. Sa araw ng Pasko ay binigay ang mensahe ng Witnessing the Good News of Christmas mula sa Isaiah chapter 7 verse 14. Unang ipinahayag sa mensahe kung bakit natin kinakailangan alalahanin ang Pasko. Yun ay dahil upang tamasahin at magpatotoo na si Kristo ang lumutas ng 3 sumpa, naging tunay na hari, pari at propeta, at siya ay dumating bilang Emmanuel. Pangalawang ipinahayag na ang tunay na ibig sabihin ng Pasko ay ang pagtamasa ng journey ng with Emmanuel at oneness. At huling ipinahayag sa mensahe na kapag pinanghawakan at in-enjoy mo ang tipan ng Emmanuel, ikaw ay makakalaya mula sa 3 panahon. Bilang mga evangelist na tinawag ng Diyos, nawa lagi nating i-enjoy ang everyday Christmas worship, always Christmas worship, at eternal Christmas worship. Nitong December 26, araw ng Huwebes, ay nagkaroon ng PLMC Sport Evangelism Invitation Festival Camp sa Kasiglahan. Ayon sa gabay ng Diyos at sa pagtulong-tulong ng mga Romans 16 team na pinangunahan nila Deacon Jomari, ay maayos na nangyari ang sports festival. Una ay nagkaroon muna ng gathering ang mga manlalaro ng 10 o'clock a.m. sa church para sa worship bago pumunta sa court. Pagdating sa court ay inumpisahan ng laro na kung saan nag-enjoy ang 4 na binuong team. Pagkatapos ng laro ay binigyan ng trophy, medal, certification at papremyo ang mga team at manlalaro. Ang 3rd place ay Team Hesitate, ang Team Remnant ay 2nd place, ang Team Kamote ay 1st place, at ang champion sa sport festival sa taong ito ay ang Team Salise. Samantala, nakatanggap ng award si Mr. Ronaldo Sangre bilang Best 3 Points Player sa larong ito. At itinanghal naman si Mr. Mark Lagwa bilang Most Valuable Player na sumali sa Sport Festival sa taong ito. Ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay may temang 7 Bartizans and 2025 Answer mula sa Philippians chapter 2 verse 1 to 12. Unang ipinahayag sa mensahe ang Triune God na kumikilos sa pamamagitan ng salita, kapangyarihan at panalangin. Pangalawa, ang pagpapala ng trono na kinakailangan nating tamasahin bilang mga anak ng Diyos. Sumunod na ipinahayag ang 3 panahon na kung saan ang iyong nakaraan ay gawing mong platform, ang iyong kasalukuyan ay importanteng time schedule, at hindi mo na kinakailangan mag-alala pa para sa iyong hinaharap dahil ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Pang-4, ang ating mission ay wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman ng universe age ng Ephesians 2:2. At para magawa ito, kinakailangan nating matanggap ang 5 kapangyarihan na nagmumula sa Diyos bilang kalakasan. At sumunod, ang CVDIP ay absolute journey, absolute plan, absolute goal at absolute vision ng Panginoon.
At huling ipinahayag sa mensahe na kailangan natin i-challenge ang ating mga sarili para sa pagtatayo ng 3 courtyards para magligtas. Announcement. Mamayang alas 2 ng hapon ay 2025 Reverend Pastors at Elders Devotion Worship with Offering. Mamayang alas 6 ng gabi ay closing worship para sa mga staff ng PRC at Southeast Asia Conference. Magsisimula ito ng 3:30 PM sa church. Sa December 31, Martes ay New Year's Message. Ang unang lecture ay 6:30 ng gabi at ang pangalawang lecture ay 7:30 PM ng gabi. Sa unang araw ng bagong taon, January 1, ang New Year Remnant Worship ay magsisimula ng 9 ng umaga. Ang main worship na kung saan ibibigay ang pangatlong lecture ay 11 AM, kasama na rito ang offering. At sa hapon ng alas 2 ay worship sa Wawa at Mascap. Mula January 1, Merkules hanggang January 3, Biyernes ay GIRPC Manila Meeting. Sa susunod na linggo, January 5 ay 2025 Church Department Appointment Mission House at District Group. Sa January 13 ay magpapatuloy na ang second semester ng PRTS 2024 to 2025. Sa January 13, Lunes hanggang January 17, Biyernes ay opening worship para sa mga mission house. Sa January 21, Martes hanggang January 24, Biyernes ay Evangelism School at Regional Church Ministry sa Cabanatuan at Bulinaw. Sa January 27, Lunes hanggang January 30, Huwebes ay Kyungnam College Evangelism Mission Camp dito sa Montalban. Nawa, sa pagtatapos ng taong ito ay maitayo natin ang 7 Bartizan sa ating mga sarili at tayo ay mag-challenge na ihanda ang ating mga vessels para sa 2025 answer. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.